Magandang gabi po sa lahat at happy Sabbath po. Ayan, natin po kamayan, natin mga katabi. At salamat sa pagtugon. Tayo po dadako na sa ating vesper service at sa ating pag-awitan. Buksan natin ang ating mga hymnals 171, Whosoever Dureth. Whosoever heareth shall shout the song, send the blessed tidings all the world around, spread the joyful news where every man is found. Whosoever will may come, whosoever will, send the proclamation of our great and dear, since the loving Father calls the wanderer home. Whosoever will may come. Whosoever cometh, let not delay. Now the door is open, enter while you may. Jesus is the truly only living way. Whosoever will may come. Whosoever will, send the proclamation of our great and dear. 'Tis the loving Father calls the wanderer home. Whosoever will may come. Whosoever will, the promise secure. Whosoever will, forever must endure. Whosoever will, 'tis life forevermore. Whosoever will may come. Whosoever will, sound the proclamation of our great and dear. 'Tis the loving Father calls the wanderer home. Whosoever will may come. Sa ating pagpapatuloy, awitin po natin ang We Gather Together in number 5. We Gather Together. At tayo lahat ay tumayo. We gather, sing. We gather together to watch the Lord's blessing. Each day is to make known the wicked blessing of sin is from His blessing.
ng manani. Ano po ay lubos na pagkasalamat sa Sabat na ito na kami nagtumayan mo sa aming pagpunta rito upang gagawin ang sambahin sa Espiritu ng Katotohanan. Ama, kami nagpasalamat din sa biyaya at pagpapanan na ito sa amin sa linggo. Nandito kami Ama, mag-aaral ng salita. Nawa si Pagdadan, niya siya nagbibigay ng mensahe sa gabi ito, wala sa Panginoon. Tapos pasensya naman ng Espiritu at ang kanyang mga bitawang salita ay nagmumula din sa yung kagalitan na kami ay patuloy na mapapalakasan ng aming pangalaman. Ito ay aming Panginoon at patawarin kami sa aming pagkukulang ng pagkasala. Ito ang aming nalangin sa aming Panginoon Jesus. Amen. Happy Sabbath mga kapatid! Magandang gabi sa inyong lahat. Kay buti ng Panginoon na tayo pinag-ipon-ipon muli sa loob ng isang linggo sa atin na wala tayong anumang karamdaman. At tayo lahat ay pinagpala. Pinagpala po ba kayo sa inyong mga gawain? Yes! Amen! Napakabuti ng Panginoon mga kapatid sa atin. No? Bago po ako po, ipapakilala ko muna po ang magpasimulang amin ay si Sister Conching. At ang ating magsasalita po mga kapatid, si Brother Danny Lapiculi. At bago po siya magsalita, kakanta ko na po sila Sister Bioli, Josia, Julie. Isa na po mga kapatid, hindi ko sila kabisado mga pangalan nila eh. Maraming salamat po sa inyo. Talagang mahirap sa inyo ng pangalan. Maraming salamat po sa inyo. Happy Sabbath muli. Happy Sabbath! Pasensya na ang aming boses kasi hindi naman po kami mga senior. Alat-alat sa Panginoon ang aming gagawin po. May mic pa dyan. May mic pa. Isa dyan, may mic sa baba. Sa baba, mayroon pa. Sikap na pumasok sa lalaki ng
Hello. Happy Sabbath mga kapatid. Ako'y nag-iisip kung papaano lahat tayo, ikaw at ako, lahat tayo ay huwag mawawaglit pagdating ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. No? So, napakaganda ng awit. Ito po ay pinaalala sa atin hindi lamang sa salita, kundi kailangan natin gawin ito sa madaling panahon. Ito po ang awit na ito ay may kaugnayan sa topic na dadalhin ko sa inyo ngayon. Ang pamagat ng topic na dadalhin ko sa inyo ay sa English ay sinasabi ay increasing difficulties. No? Tumitinding ang hirap o umaakyat ang hirap. Sa buhay natin ngayon, mga kapatid, ako'y mababaw lang kung matulog sa gabi. Kaya parang lagi akong puyat, no? Ewan ko sa dala pa ng panahon na mainit o sa edad ko o sa dami kong iniinom gamot na maintenance o ito ay may kaugnayan din sa takbo ng panahon. Naiisip ko, pag ako'y nagigising ng ating gabi o maalanganing oras, na ang ating panahon ay napakaiksi na. Totoong-totoo na dadating na ang ating Panginoon. Sapagkat bata pa ako, nung unang na doktrinahan ng papa ko, ako yung panganay, kaya ako yung sumabay na nagpabautismo, no, sa kanya. At age of 9 years old. Ang tanong ni Pastor, sino ang gustong maligtas kasama ng Panginoon at manirahan sa langit? So, yung salitang yun, di ko alam kung nasaan yung langit. No? Pero sa katagalan, at tayo ay patuloy na naglilingkod na intindihan natin kung nasaan ang langit. At ito pong difficulties na ating ngayon pag-uusapan, ito po yung daan papuntang langit. Kapag hindi natin ito malalampasan, at hindi natin ito matutuntun, at hindi natin ito magiging successful sa pagdaan dito, hindi tayo makakarating sa sinasabi ng Panginoon na buhay na walang hanggan. So, ang mga difficulties na ito ay napakarami. Napakaraming difficulties ang ating dapat natawirin o dapat nating pagdadaanan. Nasabi dito, magpatuloy ng may tumitinding pagsisikap. So sa pagtahak natin sa matitid na daan, papalapit na ang dakila at huling labanan. So, dakila at huling labanan. Bawat pag-usad na gagawin ngayon ay kailangan gawin ng may tumitinding pagsisikap. Tumitinding pagsisikap ang binabanggit ng ating Panginoon. So, tayo nagsisikap sa mundong ito upang mabuhay. Nagsisikap tayo upang pag-aral ang ating mga anak.
Nagsisikap tayo upang kumain ng 3 beses sa isang araw. Nagsisikap tayo maitabi ang para bukas. Nagsisikap tayo makatulong sa kapwa. Nagsisikap tayo para makapag-aral ng ating mga anak. Maraming pagsisikap. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon. Ito na yung dakila at huling labanan. Kaya ito ang ating pagsisikapan. Yung dakila at huling labanan. Bawat pag-usad na gagawin ngayon ay kailangan gawin ng may matinding pagsisikap. Okay? So, sa ating pagdaan o sa ating dadaanan, sapagkat ito ay pagsubok sa buhay, matinding dadaan, malaking problema, maraming sagabal, maraming hindrance, maraming sino ang ating dapat na salupain? Sino ang dapat natin ditong alunin? Walang iba, walang away, kundi si Satanas. Ano sabi niya? Si Satanas ay kumikilos ang buong kapangyarihan upang dagdagan ang mga kahirapan sa ating dadaanan. Yan ang trabaho ni Satanas. Dagdagan ang kahirapan, dagdagan ang mga kanyang buong kapangyarihan, gagamitin niya para ano? Para tayo ay magkakaroon ng malaking problema. No? Kaya sa trabaho, maraming nagpipresyo. Sa negosyo, maraming nawiwili. Sa kasiyahan, maraming naaakit. Ito mga hindrance ng mga patibong na dala ni Satanas. Yung kanyang kapangyarihan, at kanyang nilalakad, pinaharam sa ating dadaanan. Ano pa sabi niya? Siya ay kumikilos na may panlilinlang ng kawalang katarungan upang makuha ang mga kaluluwa ng tao. Isipin mo yun, kaluluwa natin ang kanyang target. Yung puso at isip mo, yan ang kanyang kukunin. Hindi siya nasisihan sa kung anong ganda mo, anong tangkad mo. Ang target niya sa atin, ang puso at kaluluwa natin kailangan mabihag. At maakit tayo sa kanyang mga patibong. Ano ba mga patibong sa Satanas? So, ito yung mga difficulties na kung saan tayo ay nagkakaroon ng tinatawag na nagkakaroon tayo ng kahinaan, nagkakaroon tayo ng kalituan, dito tayo, no? At minsan, nakakalimot pa tayo tumingala sa langit para hingin ang tulong ng Panginoon. So sa panahon na yun, kung ating, kaya ako, ayaw ko nang buksan ng TV. No? Ayaw ko na. Kasi pag binubuksan ko ang television, ang daming balita na talagang minsan parang nagkakaroon ka ng takot, nagkakaroon ka ng stress, nagkakaroon ka ng kalituhan sapagkat yung mga balita hindi na maganda. No? Hindi na siya maganda. At saka parang masabi natin na instead na doon ka makinig, siguro mas maganda sa Bible ka na lang magbukas. Kahit isang text, isang verse lang ang basahin mo sa Bible, medyo masisihan pa tayo. Sa doon tayo sa balita. Sapagkat ang balita ngayon, lalo na sa mga lugar, sa mga Muslim countries, no? Hindi nila kinikilala ang Panginoon,
Anong kinikilala nila? Yung sarili nilang kakayanan, yung kanilang manpower. No? Dahil doon sila umaasa na sa kanilang katalinuhan, sa kanilang kakayanan, kaya nilang mag-giba ng isang bansa, no? O kaya nilang lumaban dahil malakas na kanilang puwersa. So, dito, may sinasabi dito, ang gawain ay dapat gawin nang may sakripisyo sa sarili. Okay. May sakripisyo sa sarili. So, alin man pong gawain na walang sakripisyo sa sarili ay parang sinasabi natin hindi siya seryoso. No? Walang pinagkakaiba yan sa nag-aaral ka na bahala na basta kahit 73, 74, pasado pa rin yan eh. No? So, hindi seryoso. So, kailangan tayo sa gawain, kailangan meron tayong sakripisyo dapat gawin sa ating sarili. At ano sabi ng Panginoon? Kahit anong mangyari, magpatuloy kayo. Huwag kayong hihinto. Magpatuloy kayo. Sabi dito, kayo na mga ministro ng Ebanghelyo, magpatuloy kayo. Kayo na mga misyonaryong manggagamot, magpatuloy kayo. So, ang tawag pala sa atin mga misyonaryong manggagamot, ministro ng Ebanghelyo at mga misyonaryong manggagamot. So, anong sabi ng Panginoon? Magpatuloy tayo. Yan ang kanyang bilin. Huwag tayong huminto, lalo na sa panahon na itong panahon ng kahirapan. Ano ba ang naramdaman natin ngayon? Sa pagtaas lang ng langis, lahat na lang tumaas. Sa pagtaas ng bilihin, marami nang hindi kumakain ng 3 beses sa isang araw. So, paano hindi tataas ang iyong hirap? Paano hindi tataas ang iyong problema? Paano hindi tataas ang iyong blood pressure? No? At paano kung mahina pa ang ating pananampalataya sa Panginoon? Paano kung mahina ang kapit natin sa Panginoon? Di malalaglag tayo. No? Talagang walang ibang direksyon ang patutunguhan natin kundi malalaglag tayo. So, ang target natin hindi sa lupang ito. Kaya sana, kung tayo man ay malaglag, hindi tayo sa lupang ito. Kundi may sasalo sa atin para tayo ay makasama sa ating Panginoon. Okay. So, ang sabi dito, walang oras na dapat sayangin. Ang isang paalala sa atin sa oras ng kahirapan, kailangan wala tayong oras na sasayangin. Malapit na ang wakas. Ang paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa iba upang ipalaganap ang katotohanan ay malapit na mapalibutan ng mga panganib. So, ibig sabihin, ang bawat sulok ng mundong ito ay pagmamayari ng ating kaaway sa Satanas. Hindi ka tayo makaiwas, wala tayong iiwasan. Sabi pa nga bawat hakbang o bawat step, bawat hakbang natin o lakad, step,
nandyan ang kaaway. Nandyan siya sa ating inahakbangan. So, kung minsan nadudulas tayo, di ba? Sino sa inyo nakaranas madulas? Lalo panahon ng tag-ulan at panahon ng madulas ang daan. So, pag nadulas tayo, ano ang resulta ng epekto? Di ba? Babangon ka kaagad. No? Babangon ka kaagad. Kailangan makarecover ka at lumakad ka lang diretso o tuloy ang lakad. Ganun dapat. No? Kasi sa bawat hakbang natin nandiyan ang kaaway. Kaya hindi tayo magkakaroon ng problema. Pero ito, sasabi, okay. Mula sa liwanag na ibinigay ng Panginoon, na nalalaman natin na ang mga kapangyarihan ng kadiliman ay kumikilos ng matinding lakas mula sa ilalim. No? May palihim na yapak sa Satanas na sumusulong upang kunin ang mga natutulog. Nabanggit dito, ang unang binibiktima ni Satanas yung mga natutulog. Mga kapatid, hindi masama matulog. Kailangan natin yan. Kailangan natin talaga magpahinga. Dapat nga 8 oras kung kaya natin na matulog na 8 oras. No? Pero alalahanin na natin na ang kaaway, ang unang binibiktima ng kaaway yung mga natutulog. Kaya sa ating pagtulog, mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili. Sapagkat baka, ang sabi diyan, mga puyat kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras ang dating ng Panginoon. Maaring sa ating gabi, sa madaling araw, sa unang pilaok ng manok. So, sa panahon na ito, mga kapatid, ang dapat natin paghahandaan. Una, ang ating kaligtasan. Okay? So, lalong nagiging mahirap ang sinasabi dito, ang kahirapan ay nagiging mahirap sa pagpapalaganap ng evangelism. No? O sa pagdala ng magandang balita. No? So tingnan nyo sa lugar na ito sa CAA, kung gaano karaming tao dito, kung gaano kakapal ang tao. Hindi na tayo lumayo dito sa CAA. Dahil dito tayo nakatira. Pero dito sa CAA, kapag nangaral tayo, napapansin ko, una, tinitingnan ng tao kung may ipamimigay. Kapag walang ipamimigay na item o bagay na kanilang magustuhan, sa sunod na araw o sa sunod na gabi, pinababalik yun. Dahil kapag salita lang ng Panginoon ang ating i-offer sa kanila, ano sasabihin nila? Matagal na yan, narinig ko na yan. Narinig ko na yan, noong pa. Hindi na bago sa akin yan. So kapag ipapangaral natin ang salita ng Panginoon, ang sabihin ng tao, alam niya na, matagal na pala. No? At, pupunti lang ang tumatanggap.
Pero subukan nyo gabi-gabi, mamimigay ka. Dadami ng akin. Gaya lang dun sa pinamimigay. Na ano? Bagay. Okay? So may kahirapan ang pagdadala ng magandang balita para sa ating kapwa. Maliban na lang, maliban na lang kung yung tao na yun ay talagang hinimok ng banal na Espiritu na talagang tanggapin niya ang Panginoon. Hindi naman sa ako'y nagpupunta sa dami na natin na baptize dito. Sa loob na 1 taon, 2 taon, 3 taon, marami na tayo na-baptize. Pero doon sa daming na-baptize, yung kalahati, hindi na nagpapakita. Yung kalahati, nagpapakita, pero hindi naman sila masyadong active, no? Pero ang Panginoon ang bahala sa kanila. Kasi narinig naman nila, naintindihan naman nila kung anong tinanggap nila. No? Hindi naman tayo ay husgahan din. No? Tayo ay pagtitimbangin din. Pero yun nga lang masasabi ko, ang magandang balita ay medyo mabigat sa iba. No? Okay. So ano sabi dito? Mahalaga na magkakaisa ang mga bagong at ibang talento na kailangan upang maging matalino paglilingkod para sa mga tao. So kailangan natin gamitan ng matalinong paglilingkod. Nabanggit dito kung ano ang suggestion na mali natin gagawin. Magkaisa at gagamitan natin sila ng bagong talento. Ang ano itong talento na to, ito yung tinatawag na matalinong paglilingkod. Siguro, maaaring bibistahin nila sa bahay nila madalas, ipag-pray lahat, ang buong pamilya. No? Lahat ng gawain nila, kailangan natin sigurong samahan sila. No? Ipakita talaga kung ano yung pag-ugali ng ating Panginoon. Kasi parang yun ang nakikita ko, yung kailangan talaga sa lahat ng oras, kailangan agapay natin sila. O hindi lang minsan bibisitahin, hindi lang minsan kamustahin, hindi lang minsan, hindi, parang kailangan nila yung lagi. Yung palagi. Okay. So, ito ang matindi. Kaya, nagkakaroon ng tinatawag na malaking kahirapan sa ating pananampalataya, no? At ito ay naging hamon sa atin. Sapagkat unti-unti kinaalis ang Espiritu ng Diyos sa ating lugar o sa ating kinaroroonan. Para may mga lugar na doon ang Espiritu ng Panginoon nandoon sa lugar na yun. Kung sino siguro yung mga tao na sumusunod, gumagawa ng kanyang kalooban, nandun yung kanyang spirit. Pero dito sa mga lugar na ito, inaalis na ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu. Bakit? Ang mga salot at paghuhukom ay bumabagsak sa mga nangungutya sa biyaya ng Diyos. Ang mga kalamidad sa lupa at sa dagat
ang magulong kalagayan ng lipunan, ang mga alarma ng digmaan, at mga nakakapinsalang mga palatandaan ay nandoon sa lugar na yun. So, ibig sabihin, inalis na ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu sa lugar na yun. Kaya ano ang nangyayari sa lugar na yun? Napakahirap. No? Wala nang inisip ang tao doon, kundi gumante. Pumatay, gumante, sapagkat inalis na ng Panginoon yung kanyang banal na Espiritu. So, salamat tayo, mga kapatid dito sa Pilipinas. Marami sa atin ang Kristiyano dito sa atin sa Pilipinas. No? Marami ang naniniwala. Marami ang sumasalampalataya na ang tunay na Diyos na siyang tagapagligtas ay siya ating sinasamba at siya ating kaya, magpasalamat tayo sapagkat itong ating bansa ay kilala ito ng mga Diyos. Kaya naniniwala ako na ang banal na Espiritu ay lagi natin makakasama sapagkat ang ating gagawin ay naayon sa kanyang kalooban. Amen, mga kapatid. Huwag lang tayong malito at huwag lang tayong magpadala kung ano man yung mga naririnig natin kasi ang sa ayaw natin at gusto ang nangyayari sa buong mundo, lalo na itong mga digmaan ay katuparan na yan kung ano nakasulat sa Bible. Kung hindi ito magaganap, hindi dadating ang ating Panginoon. Kaya lang, simula pa lang ito. Kaya nga, isipin nyo simula pa lang. So, wala pa tayo sa gitna at wala pa tayo sa bandang katapusan. Dito pa lang sa simula, kailangan mas matindi na ang ating paghahanda. Matindi na yung ating pagsisikap na tapusin ang gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ng pagpapalaganap ng kanyang Ebanghelyo. At ito na yung huling, hindi ko masasabi ko, ito na yung huling taon, huling pagkakataon natin na ating isasagawa, no? At ating isasabuhay ang katotohanan na ating tinanggap at ating ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya maswerte tayo mga kapatid sapagkat sa dami ng tao na inalok ng Panginoon, ng kanyang kaligtasan, tayo maswerte sapagkat tinanggap natin. Hindi natin tinakwil, hindi natin binaliwala ang inalok niya na kaligtasan. Ito na yung patunay na kung saan mga kapatid. Kahit mabalatan tayo sa harap kung saan man tayo, patunayan na ang katotohanan ay nasa atin. Hindi tayo pwede matakot. Kasi nagtataka ka kung bakit ayaw tanggapin ng iba. At sa halip na tinatanggap nila, tinukontra. Kaya yung nilalait. Nilalait pa nila, kinukontra nila. So, maswerte po tayo. At sa huli, ito na po yung gumawa habang maaari pa. So, ano na ang gawin natin hanggat may oras pa? Hanggat maaga pa. Pumasok kayo sa mga lungsod habang maaari pa. Sa mga lungsod na napasukan na, marami ang hindi pa naririnig ang mga mensahe ng katotohanan. Ang ilan ay nakarinig, ay nagbalik loob. At
ang ilan ay namatay sa pananampalataya. Okay po yun. No? Marami pa ang kung bibigyan ng pagkakataon ay maaaring makinig at tanggapin ang mensahe ng kaligtasan. So ang mga huling pagsisikap na ito para sa gawain ng Diyos sa lupa ay dapat magtaglay ng malinaw na tatak ng mga banal. So mga kapatid, gumawa tayo hanggat maaga pa, maaari pa. Kasi ipagbawal na sa atin ang pagsasalita tungkol sa Panginoon kapag dumating ang panahon. Bawal na rin ang maghawak ng Bible, bawal na mangaral. Lahat ng kagustuhan ng Panginoon ipagbabawal ng kaawayan. Tandaan nyo natin yan. Lahat ng gusto, lahat ng itinuro sa atin ng Panginoon, lahat ng kalooban ng Diyos, ipagbawal yan ng kaaway sa atin. Tandaan natin yan palagi. Kaya baka magtataka kayo, bakit lahat na lang pinagbabawal sa atin? Sapagkat positive, negative. Hindi yan sila paniyo. So tayo na sa positive. Ang kaaway na sa negative. Paano natin sasamahin yan? So, mabuti sa atin, masama sa kanila. Okay? So, tandaan natin na lalo tayong pitpitin. Lalo tayong pisain, lalo tayong apak-apakan. Ano bang ginawa sa ating Panginoon? Mayroon bang mabuting tinanggap ang Panginoon sa kaaway? Lahat na lang ginawa nila. Lahat na lang na hindi halos makain. Kumbaga sa term ng mga hindi makain ng aso, hindi matanggap ng tao, hindi masigmura, pero ginawa nila sa ating Panginoon. Sa atin pa kaya na tao na hindi natin maranasan ang ginawa sa Panginoon, hindi natin maranasan. Mararanasan po natin yan, mga kapatid. At ang ipinaghahanda lang sa atin yung kung ang tanong doon, handa ka ba na tanggapin kung ano man mangyari? Handa ka ba na magsakripisyo? So, ibig sabihin, ang sukatan nasa bawat isa sa atin. Sinusukat kung anong meron ka. Hindi yung narating mo sa buhay. Sabihin mo, ako'y naging graduate ako ng doktor, naging engineer ako, piloto ako, nurse ako, scientist ako, hindi yun ang sukatan. Hindi po yun ang sukatan. Ang sukatan dito, handa bang tanggapin ang mga sakripisyo, alam-alam kung ano ang ginawa ng Panginoon para ikaw ay maligtas. So ang hamon, mga kapatid, sa bawat sa atin, sa iyo, sa atin, sa ating lahat. Ang problema, paano natin harapin? Paano natin harapin? Paano natin pagaanin? Kasi ang problema, nandiyan yan, hindi talaga mawala yan. Hindi talaga mawala yan. Kahit ano pang gawin mo, hindi talaga mawala yan. Ang kahirapan, hindi talaga mawala yan. Nandiyan yan talaga. Pag hindi ka hirap sa isip, hirap ka sa gawa. Pag hindi hirap ka sa gawa, hirap ka sa salita. So
So, ibig sabihin, ang problema nandyan. Pag hindi ka hirap sa physical, hindi ka hirap sa mental, hirap ka sa spiritual. So, ibig sabihin, ang hirap nandyan, hindi nawawala. No? Nandyan lahat yan. Kasama na habang tayo nabubuhay, pero sinasabi na, habang may buhay, may pag-asa. Yun ang pangako ng ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Kaya dapat natin ito asahan at pananampalataya, mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa gabing ito at mabuhay po tayo lahat at mananatili na maging tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa pagtugon po, awitin natin ang nasa kong maging yung tunay. 192. 192. Tayo po lahat naman. Nasa kong maging sing. Nasa kong maging yung tunay. Ako ay tulungan. Maganap ang iyong kalooban. Ako'y tulungan. Ako'y iyong lubos. Para akong mataos. Ulang ay handog. Buong paglilingkod. Ang ito pamat kalayaway. Walang kabuluhan. Ikaw ang aking yaman hanggat may buhay. Ako'y iyong lubos para akong mataos. Ulang ayo'y handog buong paglilingkod. Kumukupas na kagalakan ay aking iniwan. Sa iyo ko nasusumpungan ang kasiyahan. Ako'y iyong lubos para akong mataos. Ulang ayo'y handog buong paglilingkod. Maraming salamat po. Sapagkat pinalalagan sa amin ang aming mga kahinaan kung saan, Panginoon, dapat kaming umapit sa inyo sa lahat ng oras. Samahan po ng Panginoon ang inyong banal na Espiritu sapagkat ang aming kaaway ay napakalakas na kung saan, Panginoon, kami ay minsan nalilito. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, kami lumalakas at tumitibay na ipagpatuloy namin ang tunay na paglilingkod hanggang sa ikaw ay dumating. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako na ang lahat kami, ang bawat isa sa amin ay hindi mawawaglit, kundi lahat kami ay makatanggap ng buhay na walang. Maraming salamat, Panginoon, sa aming buong pamilya, sa lahat ng mga kapatiran na kung saan, Panginoon,
Kahit anong pagsubok ang naranasan, sila ay lalong lumalakas. Lalo silang maging matibay sa iyong pananampalataya. Kaya, palayan po kami lahat sa gabing ito, Panginoon. Samahan kami sa amin samantalang pag-uwi. Ito ang aming koros ng dalangin at pinasasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Ay, mapapasyal ka, buti na pasyal ka.